Okay. Ayan. So I have prepared a case study here, no, na a broken system. This is ano lang for discussion purposes. Wala po talagang organization na ganito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na how can we turn a broken system into a human-centered design. Let's say meron akong ano dito, school. Ayan, Bayanihan University. Okay, so ito yung case po ng Bayanihan University. Okay? So ang Bayanihan University, this is a state university, no. For example, bagong state university dito sa Pilipinas. Ngayon nagkakaroon ng hiring every August and January ng taon kasi that is the start of the first semester and the start of the second semester. And usually we need new teachers because of the increasing population of students. Okay? So, every time na nag-hire tayo ng mga bagong empleyado, they have to undergo yung onboarding. Ano yung onboarding yan? Yung empleyado nito they have to secure an employee ID para makapasok sila sa aming university. Kailangan nilang mag-enroll sa Human Resource Information System. Ito na yung biometrics. Kailangan nilang maglagay ng kanilang information dun sa system. Kailangan nilang mag-process ng GSIS. Kailangan nilang mag-process ng PhilHealth. Okay? Kailangan nilang kumuha ng accounts dun sa tawag dito yung sa grading system, ayan, or in a student information system. And kailangan nilang kumuha ng clearance sa iba't iba't ibang offices ng university. Kailangan ng clearance sa HR, kailangan ng clearance sa accounting, kailangan ng clearance sa registrar, clearance sa library, even sa clinic. At yung last, dun sa Office of the President before sila mabigyan ng appointment paper. Di ba? Ang dami. And I believe parehas to sa lahat ng organizations. Yung onboarding pa lang, ang daming kailangan gawin. Okay, here na yung problem. With that old process, ayan, yung old process na kung ano-anong clearance, kung ano-anong documents na kailangan ilakad, umaabot ng let's say, sorry, hindi ko na next slide. Let's say umaabot ng 3 weeks, no? Yung process. Ang daming kailangan daanan eh, 'di ba? Aabutin ng 3 weeks and that is already a sign of a bad process, 'di ba? 2 to 3 weeks. For example, pag August yan, first week of August, ipaprocess mo yan, it will take 3 weeks. Meaning, hindi ka pa makakapagturo, di ba, for the first 3 weeks. Anong mangyayari din sa mga estudyante? Hindi na ba sila papasok? Hindi mo na ba tayo magkaklase? Di ba? Medyo bad process siya. Kasi ang onboarding, dapat matapos yan within days. Di ba? Dapat ma-onboard ka na within days, makapag-start ka na magtrabaho. Pero yung problem natin sa Bayanihan University, it would take 3 weeks. Kung saan-saan pumupunta eh. Baka kung ano, saang building pa yung mga different departments. Di ba? We are now wasting times. Sorry, we are now wasting time. Okay? There should be meeting with the department. There should be meeting with the classes. Yet, iba yung ginagawa nilang trabaho. Okay? Let's try to implement itong 5 steps ng human-centered design process. We empathize, we define, ideate, prototype, and test. Okay? First, empathize. Ano ba yung problem? So ano ba yung naging problema natin doon, no? With the different departments, no? Lalo na part pa yung hiring process na kailangan pa nilang ma-interview, kailangan pa nilang magsabit ng resumes, madadagdagan pa yung time. So, dapat we need to learn kung ano ba talaga ang problem in the first place. Okay? Bakit ba kailangan pumunta ng empleyado sa iba't ibang departments para lang magpa-clearance? Okay? Ayan. Maybe ang problem dito is yung mga new hires, hindi nila alam yung tamang sequence kung paano ba bibisitahin yung different offices. Baka palipat-lipat. Baka sasabihin sa kanila, pumunta bigla sa president's office,
Tapos sabihin, ay hindi, dito ka muna sa registrars. Ay hindi, punta ka muna sa library. Okay? Baka yun yung naging problem kasi hindi sila aware or hindi sila na-guide kung paano ba yung tamang sequence na pupuntahan nila. Kaya nalilito sila, kaya umaabot ng 3 weeks. 'Di ba? Naka-cut off din sila sometimes. Baka hanggang 3 p.m. lang itong office na to. Kaya balik ka na lang bukas. Okay? So ito yung mga problema na kailangan natin malaman. And usually, pag newly hired ka, hindi mo sasabihin 'tong mga problema na 'to, tama ba? Kasi you are trying to secure muna yung employment mo. Kaya pag tinanong ka, ano bang naging problema dun sa onboarding natin? Hindi sir, wala naman po. Tsatsagain ko na lang po. Wala naman pong problema. 'Di ba? Yung hiya system naman natin, no? Kaya usually hindi yan malalabas agad sa interview pag in-interview natin sila. Yan, they will keep it private. They will keep it personal, no? So nakikita na natin may problema talaga sila. Ayan. Okay? May problema talaga sila sa onboarding. Okay, doon naman tayo sa define. So, anong kailangan natin gawin? Ito na yung point of view, di ba? Ito na yung what is needed to be done. Ngayon, para mapadali ang trabaho ng mga new faculty, baka kailangan lang natin nung guide, di ba? Yung map na pwede nating ibigay sa kanila, di ba? A single correctly sequenced path para ma-guide sila dun sa onboarding requirements because yung current checklist na sinasabi natin sa kanila, it doesn't work. It is outdated and it creates confusion. Kaya kailangan natin ng map, okay? Or a cheat sheet, kumbaga eh. Kumbaga ganun eh, cheat sheet. Ganito po ang tamang process para mapadali ang buhay nyo. Pumunta ka dito muna first, pumunta ka dito sa second, pumunta ka dito third. Okay? Para hindi pa ulit-ulit yung trips na ginagawa mo sa iba't ibang departments. At baka pwede nating ilagay dun sa cheat sheet nila. This person is available only at this time, ayan, at this place, at this date. Okay? Para hindi na pabalik-balik. Ayan, alam na natin eh. Okay? So sa idea natin, yung possible solutions, how can we implement yung idea na yun? Okay? So maybe there are 20 na naisip natin na ideas, no? Na pwede natin i-implement yung ganong idea. Again, yung purpose naman natin dito is ilatag lahat ng possible solutions. Hindi lang siya yung, maybe one solution would be to implement an onboarding day. Ano ibig sabihin nun? Let's say dun sa gym or an open area, baka pwedeng maglagay ng mga offices representatives. Doon sa area na yon, nandun na sila lahat, yung 6 offices, para one-stop shop na lang na pipirmahan. Di ba? Nung mga magpapapirma yung mga newly hired. Oh, that could be solution. Pwede rin yung a digital tracker kung medyo ano na tayo, IT 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 savvy no dun sa ating organization, or maybe we can provide a flow chart para mas mapadali sa kanila yung process, and different solutions mas maganda. Okay? And we analyze among all the solutions na naisip ko, ano kaya yung pinakamaganda na pwede natin i-implement. Ayan. Maybe kasi yung paggawa ng IT system, hindi naman yan basta-basta eh, di ba? It will take time, it will take financial resources. Baka yung solution natin baka yung medyo cheap lang. Let's say gagawa lang ako ng cheat sheet. Yan, yung one page na sequence sheet. Ito, I guess ito yung pinaka-possible. One page siya na sequence sheet na pwedeng i-follow ng mga bagong employees or mga bagong faculty. Meron siyang meron siyang flow chart na i-follow nila. Yan. Na i-check na lang nila kung tapos na nito, they can proceed to the next office, they can proceed to the next process. Yan. Na mas mapapa-streamline yung pag-onboarding nila. Okay? And of course, yan, yung pinakasimple na nagawa ko lang is yung to provide a cheat sheet, we test. Ayan. So let's say i-test natin sa next batch. Nakita natin yung problem nung first semester, baka sa second semester, we try to implement, we try to i-pilot test natin yung nagawa kong cheat sheet. Ayan. Now let's observe, is it working? Di ba? Gumagana ba tong
cheat sheet na linagay ko? Nagkakaroon ba ng difference sa time? Inaabot pa ba sila ng 3 weeks? Baka na-shorten na into 1 week. Or better, baka na-shorten na into 3 days. Hindi na nasi-stress yung iba't ibang department kasi naguguluhan sila, ang daming pumupunta, ang daming nalilito. So, napagaan na rin yung buhay ng mga different departments. And with the testing stage, it means na yung ginawa kong cheat sheet for newly hired, it works. 'Di ba? Kasi lahat gumaan ang trabaho. Okay? And I believe, 'di ba, pag ginawa natin 'yan, the goal naman is to make people happy. Okay? Ang goal naman ng human-centered design in the first place is tanggalin natin yung stress, 'di ba? Make people happy, make clients happy, make employees happy. Okay? Ayan. So, with that better process, hindi na po inabot ng 3 weeks yung onboarding process ng newly hired. Let's say, inabot na lang ng 3 days, which means that they can now focus kung ano ba yung in-applyan nila in the first place. Pwede na silang makapag-prepare ng lesson plan, pwede na silang makapagturo agad, which means hindi na na-affect din yung learning ng mga clients nila, which are the students. At eventually, ayan, magiging happy na sila, 'di ba? And that is only one example 'no, ng human-centered design process. Okay? Ayan. So, before I end 'no, yung aking topic, let me just, leave itong mga palaisipan natin when it comes to human-centered design process. Okay? The most valuable resource in redesigning is not a new system, but it is knowing the truth. At saan po natin malalaman yung truth? The truth will come from the people involved in the process. Sa tao po. Kaya sila human, di ba? Kaya sila people. That's why we center sa people. We center sa human. Okay? And design a structure that lets the truth people already know finally reach to people who can act on it. Okay? Ayan. And that is human-centered design. I hope may natutunan po kayo sa akin tonight. And thank you so much sa pakikinig po.